Ngayon ay mayroon tayong napakahalagang update na tiyak na magpapabago sa pananaw ng marami tungkol dito kay XRP. Alam niyo ba na sa loob ng maraming taon, mayroon pong isang misconception o maling akala na paulit-ulit na ibinabato laban kay XRP? Sabi po sa title ng balita natin dito kay Times Tabloid ay David Schwartz just dismantled one of XRP's most common misconceptions. Ayan. Ito po yung tinatawag na bridge currency neutrality theory. Sinasabi po ng mga kritiko na si XRP daw ay walang kwenta bilang investment dahil binibili lang ito at ibinebenta agad sa loob ng isang transaction. Kaya ang epekto raw sa presyo ay neutral o zero. Pero nitong mga huling balita na galing po dito sa Times Tabloid at dito kay Jungle Incorporated Crypto News, yan, mismong ang utak sa likod ng XRP Ledger. Siya po ay walang iba kundi ang Ripple CTO na si David Schwartz dito ang tumayo para basagin po ang argumentong ito. Hindi lang niya ito basta sinagot, dinurog niya po ang logic sa likod ng claim na ito gamit ang mga praktikal at pang-ekonomiyang rason. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang bawat punto ni David Schwartz dito kung bakit ang paggamit kay XRP bilang bridge currency ay tunay na lumilikha ng dambuhalang demand na hindi po nakikita ng ordinaryong tao. At ayan, simulan po natin ang tungkol sa bridge neutrality argument ng mga bears. Yan, bago po natin pasukin ang sagot ni Schwartz, unawain po muna natin kung ano ba itong argumentong ito na madalas gamitin ni Cunning, Stant 3 at ng iba pang mga skeptics. Ayan. Sabi po rito ay the post references an earlier comment from a user identified as Cunning Stant 3 who outlined the argument in its simplest form. According to that position, XRP transactions involve negligible fees and operate as a pass-through mechanism. Yan, sinasabi nila na ang XRP transactions ay may napakaliit na fees at gumagana lamang po bilang isang pass-through mechanism. Ayan. Halimbawa, kung bibili ako ng XRP gamit po ang dollar at agad ko itong ibebenta para maging pesos, ang buy at sell order daw ay nagka-cancel out lamang. Ibig sabihin, wala raw sustained demand. Walang pressure na itulak ang presyo pa itaas dahil pumasok lang ang pera at lumabas din agad. Sa aking opinyon ay napakadaling pakinggan ng argumentong ito, di po ba? Parang logical po siya sa unang tingin. Maraming investors ang natatakot dito dahil iniisip po nila, oo nga naman, kung mabilis lang ang lipat, bakit tataas ang presyo? Pero dito po nagkakamali ang mga bears. Nakakalimutan po nila na ang market ay hindi po isang perfect vacuum. Ang mundong ginagalawan ng financial institutions ay puno ng friction, oras at saka gastos. Ang assumption na ang bawat transaction ay instant at saka frictionless ay isang malaking pagkakamali. Ang sagot po ni David Schwartz ay nakatuon sa kung ano ang totoong nangyayari sa back-end ng global finance na hindi po nakikita ng mga retail traders. Kaya masasabi ko po ay ang bridge neutrality theory ay ginawa ng mga taong hindi nakakaintindi kung paano gumagana ang liquidity sa totoong buhay. Iniisip nila na si XRP ay parang email na pinapasa lamang. Pero sa katotohanan, si XRP ay isang asset. At ang bawat asset ay nangangailangan po ng inventory. Dito pa lang bagsak na po ang neutrality theory. Kung kailangan mong magkaroon po ng inventory, kailangan mong mag-hold. At ang pag-hold ay ang kabaliktaran ng neutral effect. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang unang major point ni David Schwartz. At yan po
ay ang tungkol sa pre-positioning. Dito po tayo sa aktual na post ni Jungle Incorporated Crypto News. Yan, sabi rito, number 1, pre-positioning reduces cost. If you don't know what currency you'll need next, holding XRP cuts your conversion cost roughly in half. Instead of doing 2 FX conversions, USD to XRP to yen, you've already got one leg done. The XRP you are holding is already deployed. This is optionality with real economic payoff. Yan, ito po yung unang puntong ibinato ni David Schwartz. Yan po ang konsepto ng pre-positioning. Ipinaliwanag po niya na ang pag-hold kay XRP ng maaga o in advance ay nakakabawas po sa pangangailangan para sa maraming foreign exchange conversions. Imbis na gumawa ka ng dalawang hiwalay na trades sa bawat transaction, mas matitipid at mas efficient para sa mga kumpanya kung mayroon na silang stock o balance kay XRP sa kanilang mga vaults. Sa aking opinion ay isipin po ninyo ito ng mabuti. Kung ikaw ay isang bangko o isang payment provider na gumagawa ng libo-libong transactions araw-araw, hindi ka pwedeng bili-benta bawat segundo. Ang spread o ang difference po ng presyo sa bawat conversion ay kakain sa iyong kita. Kaya naman ang pinaka-logical na hakbang para sa isang institution ay ang bumili ng dambuhalang halaga ng XRP at i-store ito. Ito po ang tinatawag na holding for operational efficiency. Dito pa lang dismantled na ang argumentong neutral demand. Kapag ang isang institution ay nag-hold ng XRP sa kanilang balance sheet para gamitin sa future transactions, tinatanggal nila ang supply na yan sa open market. Ang pagtanggal ng supply habang tumataas ang volume ng transactions ay isang direktang recipe para sa pagtaas ng presyo. Ang incentive po dito ay hindi lang speculation o pag-aabang na tumaas ang presyo, kundi ang cost savings. Sa mundo ng business, ang cost saving ay kasing halaga ng profit. Kaya ang mga institution ay may practical incentive na huwag bitawan ang kanilang XRP. Kaya masasabi ko ay ito ang invisible demand na hindi po nababasa sa simpleng buy and sell charts pero nararamdaman sa market. Ngayon ay dito naman po tayo sa pangalawa, ang netting at saka payment flow optimization. Sabi dito, if you are receiving payments in XRP and making payments in XRP, you can skip the round trip entirely. The XRP flowing in can flow right back out to the next counterparty. That is not demand neutrality. That is a working capital efficiency that creates a reason to stay in XRP rather than converting in and out constantly. Ayan. Ito ang ikalawang mekanismo na ipinaliwanag po ni Schwartz, ang netting. Sinabi niya na ang mga entities na tumatanggap at nagpapadala ng payments gamit sa XRP ay pwedeng i-reuse ang parehong holdings nang hindi po kailangang bumalik sa fiat currency. Ibig sabihin, sa XRP ay nagiging isang continuous medium of exchange sa loob ng kanilang payment flows. Sa aking opinyon, napakalalim po ng puntong ito. Ang ibig sabihin ni David Schwartz, sa sandaling pumasok po ang isang institution sa XRP ecosystem, wala na silang dahilan para lumabas pa o mag-exit pabalik sa fiat. Bakit ka pa babalik sa dollar o euro kung pwede mong gamitin sa XRP na natanggap mo para bayaran naman ang kumpanyang katransaction mo? Ito po ang tinatawag na closed loop system. Ang sistemang ito, si XRP ay nananatili sa sirkulasyon sa pagitan ng mga participants. Hindi po ito buy then sell back to fiat, kundi buy then use repeatedly. Ang bawat XRP na nananatili po sa loob ng loop na ito ay XRP na hindi po na ibebenta sa open market.
Kaya masasabi ko po ay habang dumarami ang mga bangko at payment providers na sumasali po sa loop na ito, lalong sumisikip po ang supply. Ang velocity po ng XRP ay tumataas pero ang exit pressure ay bumababa. Ito po ang kabaligtaran ng sinasabi ng mga kritiko. Sa XRP ay hindi lang bridge. Ito po ay nagiging base currency ng isang bagong financial internet. At kapag ang isang asset ay naging base currency, ang demand nito ay nagiging permanent at hindi na po neutral. At dito na po tayo sa pangatlo, ang liquidity provision bilang isang economic role. Sabi dito, this is the most underappreciated point. If you hold XRP, you can sell it to anyone who needs it as the first leg of any cross-border payment. You are not just a passive participant, you are a liquidity provider who gets paid to hold the bridge asset. That is a fundamentally different economic relationship than the neutral buy or sell framing suggests. Liwanag natin yan. Ito daw ang ikatlong argumento ni Schwartz kung saan ay tungkol sa liquidity provision. Sinabi niya na ito ang aspetong madalas makalimutan ng mga tao. Ang pag-hold kay XRP ay nagbibigay daan sa mga participants na maging liquidity providers para sa iba pang nagnanais magpadala ng payments. Sa madaling salita, pwedeng kumita ang mga holders sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa kanilang asset para sa mga cross-border transactions. Sa aking opinyon ay dito natin makikita ang tunay na financial incentive. Kung ikaw ay isa pong holder, hindi ka lang basta nakatitig sa chart. Pwede mong gamitin ang iyong XRP para maging backbone ng global payments at kumita ng returns o fees mula dito. Ang pagiging liquidity provider ay isa pong seryosong economic role. Hindi mo pwedeng gawin ito kung hindi ka mag-hold ng XRP. Kaya masasabi ko ay ito po ang magiging drive para sa institutional staking o mga liquidity pools sa hinaharap. Kapag ang malalaking kumpanya ay nakita na pwedeng kumita ang kanilang XRP habang nakaupo lamang ito, nakaupo lang ito at tumutulong sa global payments, bakit po nila ito ibibenta? Mas gugustuhin nilang dagdagan pa ang kanilang holdings para mas malaki ang kanilang liquidity share. Ito ay lumilika po ng isang positive feedback loop. More transaction mean more need for liquidity. More need for liquidity means more demand to hold XRP. More demand to hold XRP means higher price and better liquidity. Kaya pinatunayan lamang po ni David Schwartz na ang utility ng XRP ay direktang nakatali sa pag-hold ng asset, hindi lamang po sa pagpasa nito. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa perspektibo sa volatility at saka risk. Hindi rin po pinalampas ni David Schwartz ang usapin tungkol sa volatility. Marami pong nagsasabi na dahil po volatile sa XRP, hindi ito magandang gamitin ng mga bangko. Pero ang argumento ni David Schwartz ay simple lamang po, kung saan ang volatility ay hindi laging disadvantage. Depende po ito sa iyong expectations of gain versus loss. Dagdag pa rito, may mga hedging strategies na pwede pong gamitin ng mga institution para protektahan ang kanilang sarili sa price risk habang ini-enjoy ang transactional efficiency ni XRP. Yan. Ngayon, sa opinion ko ay sa totoo lang ang argumentong masyadong volatile sa XRP para sa mga bangko ay luma na. Sa bilis ng transaction sa XRP Ledger na 3 to 5 seconds, ang exposure po sa volatility ay halos wala. Pero higit pa roon, ang sinasabi po ni Schwartz ay ang risk exposure ay kayang i-manage. Ang mga bangko ay eksperto po sa pag-manage ng risk.
ginagawa nila po yan araw-araw sa lahat ng uri ng assets. Kaya ang masasabi ko po ay mas takot pa ang mga bangko sa inefficiency kaysa sa volatility. Ang mawalan po ng milyong-milyong dolyar dahil sa mabagal na transfer at mataas na fees sa lumang sistemang SWIFT ay mas malaking risk para sa kanila. Si XRP po ay nagbibigay ng solusyon sa inefficiency na yan. At gaya po ng sinabi ni Schwartz, kung may hedging naman, ang volatility ay nagiging non-issue. Sa katunayan, ang mataas na volatility ay madalas na nagdadala ng mas mataas na liquidity rewards para sa mga providers. Kaya imbis na maging hadlang, ang volatility ay bahagi ng economic engine na nagpapatakbo sa demand ni XRP. Ang sabi po sa ating balita dito ay the report concludes that the demand-neutral argument relies on an overlay simplified assumption of frictionless markets and instantaneous conversions. Schwartz's response, as presented in the post, emphasizes timing, cost savings, and the role of liquidity providers. Ayan. Ang demand-neutral argument daw ay base lamang sa isang overly simplified assumption. O ito po yung sobrang simpleng pag-iisip tungkol sa kung paano gumagana ang market. Nakakalimutan ng assumption na ito ang element po ng timing, cost savings, at ang papel ng liquidity providers. Ito po ang mga bagay na nagbibigay ng tunay na rason para hawakan sa XRP sa mahabang panahon. Sa aking opinyon ay napakalinaw po ng mensahe ni David Schwartz. At yan po ay ang utility ay hindi po ito neutral. Ang bawat transaction na dumadaan po sa XRP Ledger ay nag-iiwan ng economic footprint. Mula po sa pre-positioning ng inventory hanggang sa netting ng payment flows, ang bawat hakbang ay nangangailangan po ng pag-hold ng asset. At kapag kailangan mong hawakan ang isang bagay para maging efficient ang iyong negosyo, dito po nagmumula ang tunay na market demand. Kaya masasabi ko po dito ay ang pahayag na ito ni Schwartz ay isang wake-up call para sa mga investors na nagdududa pa rin sa long-term value ng XRP. Pinapaalalahanan tayo na si XRP ay hindi lang isang digital coin na hinahagis-hagis. Ito po ay isang financial tool. At ang halaga ng tool na ito ay tumataas habang mas marami ang gumagamit nito sa paraang continuous at hindi po instant exit. Ang utility ay ang pundasyon at ang market demand ang gusaling itinayo sa ibabaw nito. At sa pagdismantle ni Schwartz sa maling akalang ito, mas lalong nagiging malinaw ang landas ng XRP patungo sa mass institutional adoption. Sa kabuuan, malinaw na ang bridge currency neutrality theory ay wala ng matitirang argumento. Sa tulong po ng paliwanag ni David Schwartz dito, nakita natin na si XRP ay hindi lang isang pass-through, kundi isa pong stay-in asset para sa mga institusyong nagnanais ng efficiency at saka kita. Ang pre-positioning, netting at saka liquidity provision ay mga tunay na demand drivers na magdadala kay XRP sa susunod na antas. Kaya naman sa susunod na may marinig po tayong magsabi na neutral lang ang epekto ng XRP sa presyo, alam nyo na ang isasagot. Ang utility ay laging nagre-resulta po sa demand at ang demand ay laging nagre-resulta sa value. Kaya manatili po tayo mapagmatsyag sa mga ganitong uri ng educational insights mula sa mga developers mismo ng technology dahil sila ang nakakalam ng totoong kapasidad ng asset na hawak natin. At ngayon ay magkaroon po muna tayo ng short technical analysis update dito sa daily chart time frame ng XRP. At nakikita po natin dito na ang presyo po ngayon ng XRP ay naglalaro sa 1.4361. Ayan, medyo nagbabago po siya ng mabilis ngayon.
Napaka-volatile nga niya. At ang kagandahan po dyan is umaangat siya. Yan, nakita ko po kanina is talagang yung katawan po ng ating nabubuong bullish candlestick ngayon ay nakalabas kanina. Kaya mukhang may chances po na baka mabasag niya yung upper portion ng ating symmetrical triangle pattern dito. Sa mga bago pa lamang dito, ayan po yung nabuo na kung paano po nabuo yung ating nakikitang symmetrical triangle pattern dito dahil po sa mga rejections at saka rebound na yan. Kaya ngayon is halos almost malapit na po siya dito sa pinakadulo. Kaya possible po na magkakaroon na tayo ng breakout. Yan, ilabas po natin ang ating QQE mod. Yan, lumalabas na po yung kulay blue na QQE bar natin. Ibig sabihin kung lumabas na nga yan at may nabuong QQE bar tayo na kulay blue, mataas po talaga ang chances na mabasag ni XRP yung upper portion ng ating pattern dito at possible po na ito na ang sign na siya ay lilipad pataas. Yan. Yung maximum target po natin dito, kung sakaling ito po ay nabasag ay ito, kinuha natin dito sa rejection na yan. Nasa 1.5518 or possible pa is baka umabot po sa major resistance natin na 1.5672. Ganyan po yung possible na pinakamataas na aakyatin niya kung malakas po ang magiging outcome ng bullish momentum sa breakout niya dito. Pero wag pa tayong pakakasiguro kasi marami pa tayo, may mga resistance pa tayo rito at ngayon ay hindi pa niya nababasag. Yan, wala pa tayong confirmation na basag yung kanyang upper portion. Kaya may posibilidad na baka mauntog lang siya dito. Yan, at magpapatuloy po siya ulit sa pagko-consolidate dito sa loob ng ating symmetrical triangle pattern na ito. Kaya babantayan po natin yan. Ito po yung binabantayan natin ngayon. Kaya kung gusto po na, kung tayo naman po ay futures trading or derivatives trader, kailangan po nating bantayan yan, yung pagkabasag nito. Kasi dito po tayo makakahanap ng perfect timing entry or perfect entry na timing. Ayan. Kaya yan po ang ating technical analysis update dito sa daily chart time frame ni XRP ngayon. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.